Yun o, may number na. Yun na. Isagat mo po diyan. Yan. Yan. Sige. Hello. Hi. Sa pangalan ng dakilang Panginoon si Kristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa puok ni na Sister Nova. Balignanaw natin dito ay si Sister Loli na Iday. Magandang hapon sa ating lahat. Nandito tayo. Ang pinakalayunin natin ngayon, walang iba yung napapatiran natin na sabi nga, namimiss yung Lundoyan, pero dahil mahirap makarating sa Lundoyan, ilapit natin ang Lundoyan. Kaya nandito tayo, nag-iikot, pinagdakuan yung mga kapatiran na hindi makadako ng Lundoyan. Okay, so may tinalakay kanina na sitas. Ang sitas po kanina ay ayon sa Ebanghelyo ni Apostolo Juan, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 7. Ito po ay isang bagay na sinabi ng ating dakilang Panginoon na talinhaga. Ng kanyang amang magsasaka, siya yung puno ng ubas. Hindi lang puno, kundi tunay na puno ng ubas. Ngayon, tayo naman po na mga nakaugnay sa kanya, lahat na sumasambit sa pangalan niya, tumatawag sa kanya, nananalangin sa kanya, ang tinatawag na mga sanga. Ngayon, kung aralin po natin, ano po ba ang bumubuhay sa sanga? Walang iba yung katas na mula doon sa ugat, papunta doon sa pinakapuno, at nakakaakyat doon sa sanga. Ngayon po, malalaman natin ang kalagayan natin kung tayo po ba ay nakadugtong pa doon sa puno, depende po sa ating mga gawa. Kaya po, kung halimbawa, sa maghapon, hindi man lang natin naisipan manalangin, kung hindi man lang tayo nakapagpasalamat sa Diyos, marahil wala yung daloy, yung katas na sinisip-sip mula doon sa ugat, hindi umaabot doon sa sanga. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Halimbawa, sa may karamdaman, ano pa ang dapat natin gawin? Kinakailangan, sa lahat ng oras, palaging nakaugnay sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamo at dalangin, pagdilig, na kumbaga wala na tayong ibang inaasahan, kundi maliban sa Diyos. Kaya nga po ano ang sabi sa kasulatan? Ang tunay na relihiyon na walang dungi sa harap ng Diyos ay ito: ilawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapigatian at pag-ingatan ng kanyang sarili dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kumbaga, yung kami naman na dumako dito, ang ginagawa namin, yung tunay na relihiyon, yung sa makatuwid, yung lumalaw doon sa mga baon, yung wala nang inaasahan, na kumbaga sa halip na magsikap mabuhay sa sarili, kumbaga nakasalalay na lang sa kapamilya yung ikinabubuhay. Yun po yung mga bao, yung mga ulila, na maliban doon sa sariling kakayahan, wala na talagang kakayahan, kundi umaasa na lang sa Diyos. At, siyempre, yung maingatan natin yung sarili dito sa kasamaan ng sanglibutan. Yun po yung pinaka-importante. Kumbaga, maibukod natin yung sarili natin sa mga bagay-bagay na nangyayari dito sa ibabaw ng sanglibutan. Na kung saan nandiyan na yung mga bisyo, mga pagkalulong sa mga alak, o kaya yung sugal. Siyempre ngayon, panahon nakabago, yung
online. Nandun na yung minsan sa kaka-Facebook, hindi na nakapanalangin bago matulog. Kakapanood ng YouTube, kung ano-ano pa. Mahalaga sana kung ang pinapanood na YouTube, gospel, okay yun. Kahit hindi ka makapanalangin. Ang mahalaga, busog na busog ang ating kaluluwa. Kaya po dito, sa mensahe na to, ang talinhaga po na ito ay ipinalalagay sa dalawang uri ng sanga. Ang isa, yung nakadugtong na pag nakitang may bunga kahit kaunti, ay nililinis ng Diyos upang lalong magbunga. Yung isa naman ay pinuputol. Kumbaga, sa kalagayan nating tao, kung hindi tayo nakakalimot sa panalangin, sa pagtawag sa Kanya, marahil nakadugtong ka tayo. Pero kung halimbawa, sa maghapon, hindi man lamang natin magawang magpasalamat o manalangin sa Diyos, yun po yung mga putol na. Kaya ano pong dapat natin gawin? Magkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos na walang iba na dapat kinikilala natin siya bilang Diyos, bilang Panginoon, at higit sa lahat, kinikilala niya rin tayo. Na kumbaga may pagpapahalaga sa atin. Kung mapapansin natin, mapapalad yung mga dumaranas ng mga pagsubok. Dahil kumbaga, kapag ang isang tao ay dumaranas ng pagsubok, katulad din ng estudyante, kapag nakaka-receive pa siya ng test paper, ibig sabihin nasa loob pa siya ng classroom. Pero yung mga nasa labas ng classroom, hindi na yan makakaranas ng mga test paper. Kaya kung mga sinusubok tayo, ibig sabihin, mahalaga pa tayo sa harapan ng Diyos. Yun ang sukatan kung hanggang saan ang lakas ng ating pananalig. Dahil po dito sa ibabaw ng sanglibutan, sabi nga, sa biyaya kayo'y nangaligtas, hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ibig sabihin, sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, tayo'y kinahabagan, tinatawad, at doon nagsimula yung pananampalataya natin sa ating dakilang Panginoon at sa Diyos. At ang mga mabubuting gawa ay bunga na lang in relation doon sa ating pananampalataya. Kaya kung halimbawa, sasabihin natin, kilala natin si Kristo. Pero sa lungat naman ng ating ginagawa, useless din po. Kung sasabihin natin na nakikinig tayo ng Ebanghelyo pero kulang naman sa application sa sariling buhay, baliwala din po. Parang dinadaya lang natin ang sarili natin. Kaya dapat po, sa bagay na ito, hinahanapan tayo ng Diyos ng bunga sa makatuwid yung pagiging isang mabuting tao dito sa ibabaw ng sanglibutan. Na maging karapat-dapat tayo na palaging naglilinis ng sarili nating kalooban, lalong-lalo na bago matulog, kung tayo makakalimot, manalangin, sapagkat ang sarap matulog na wala kang kasamaan ng loob, walang kagalingan. Kaya may bibigay din ako ng isang sitas pa sa Lucas incident, 1 hanggang 10. Ano po ang mababasa natin dito? Sabi po dito, nagsilapit nga sa kaniya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kanya. At ang mga Pariseo, ay gayon din ang mga eskriba ay nangagbulong-bulungan na nagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at sumasalo sa kanila. Ngayon po, yung mga Pariseo, eskriba, lumapit upang makarinig ng mga ebanghelyo na ipinangangaral ng ating dakilang Panginoon. Pero po, dahil sa karumihan ng kanilang isip, ang intensyon nila, naghahanap sila ng, kumbaga, binubutasan nila ang ating dakilang Panginoon. Na mayroon silang maipaparatang sa Kanya. Kaya po, ang ginagawa nila, hinahatulan nila yung ginagawa ng ating dakilang Panginoon.
na kumbaga, ang gawain ng mga eskribas parisiyo, nagpapapuno nga rin silang banal, pinipili lang yung kanilang pinakikitungo. Pero kung ating dakilang Panginoon, mas malapit siya sa mga makasalanan, sa mga tao na hindi matutuwid. Kaya anong sabi nila? Ang taong ito ay tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at sumasalo sa kanila. Kaya po, kung aralin natin, ano pa talaga ang pinaka-purpose ng pagbaba ng ating dakilang Panginoon dito sa ibabaw ng lupa? Sabi nga, ang hindi atin, ang atin, kakampi natin. Ang hindi atin, hindi natin kakampi. Ibig sabihin, pag pag-aari na ng Diyos ang halimbawa, nasa pagpapasakop ka sa Diyos. Pag-aari na siya ng Diyos. Kaya kinakailangan na niyang sumunod. Pero ngayon, ang hinahanap kasi ng ating dakilang Panginoon, yung mga hindi pa nakakakilala sa Diyos, yung mga makasalanan, na patuloy na naglalabag sa mga kautusan, o sa mga aral na iniuutos ng Diyos. Kumbaga, ang target niya, dumami pa yung mga tao na mahikayat ng Ebanghelyo, makaunawa at makarinig at magbalik loob sa Diyos. Kaya po, nakikisalamuha siya sa mga makasalanan. Anong sinabi ng ating dakilang Panginoon? At sinalita niya sa kanyang talinhagang ito na sinasabi, aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y masumpungan. E kung titingnan po natin, halimbawa sa kalagayan ng iglesia, sabihin natin, masaya tayo na nagkakatuwaan, nagkakantahan, nagsalo-salo sa pagkain, pero meron pala isa tayong kapatid na namimiss yung luluyan. Sabi nga, iiwanan yung 99 sa ilang. Dahil marunong na yun, magagaling na yun, hanapin yung nawala. Ngayon, nakarating tayo dito sa book na ito, nasumpungan natin yung nawawala. Isang tao na nagpahalaga, matagal na naglingkod sa luluyan, at naging tapat din naman siya, naging pamunuan. Ngayon, wala siyang lakas para makarating ng luluyan. Ngayon, dito sa talinghagang ito ng ating dakilang Panginoon, ang hinahanap niya talaga, yung pinakamahalaga, sapagkat hindi masasabi na buo ang sandaan kung kulang talaga ng isa. Ibig sabihin, ang isa ay mahalaga sa harapan ng Diyos. Napakahalaga ang bawat isa sa atin sa harapan ng Diyos. Kung paano sa pamamagitan ng talimhaga, hinanap yung isa, para na rin tayong sinusubo, na hanapin yung mga isa na yan, kung nasaan yan. Maraming pwedeng sabihin natin, hindi naman tayo aabot ng 100 member. Kumbaga, in percentage, 1% napakahalaga na po yan sa harapan ng Diyos. Halimbawa, 50 lang tayo, ang 1% no? 0.5. Kalahati. Dapat pala maghanap pa tayo ng isa pa para maging mabuong isa. Kaya kung aralin natin dito sa ibabaw ng sanlibutan, napakarami ang tagapagpangaral ng salita ng Diyos. Pero po, ano po yung mga pinaka-priority? Ang pinaka-importante, walang iba, yung mga nandun lang sa loob ng templo, sa loob ng simbahan, na kumbaga palaging naroon, hindi uma-absent. Nababaliwala yung mga tao na nangangailangan pala ng pagkalinga, pagdako, na dapat makarinig man ng salita ng Diyos. Kaya po, sa bagay na ito, may pagsisikap dito para hanapin yung nawala hanggang sa masumpungan. At pagka nasumpungan niya, ay pinapasan niya sa kanyang balikat na natutuwa. Kumbaga, naging kagalakan din ng mga nagsigawa
na maghanap dahil, kumbaga, nasumpungan niya yung hinahanap. Ano pang sabi dito? At pag-uwi niya sa tahanan ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay. Nasasabihin sa kanila, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang isang tupang nawala. Yan po ang tanong. Bakit po inihalimbawa ng ating dakilang Panginoon ang pinapastol sa tupa? Dahil po, kung aralin natin, napakaraming mga hayop na pwedeng pastulin, pero bakit pinili ng ating dakilang Panginoon ihalimbawa ang tupa? Ano po ba ang ugali ng tupa? Ang ugali ng tupa, walang iba, tahimik lang po siya. Kumbaga, hindi siya reklamador. Kahit yan, tanggalan mo ng kuko, kahit yan, ahitan mo ng buong balat niya, kahit yan ay balik-baliktarin mo, ihagis mo yan, hindi po yan nag-iingay. Kumbaga, tahimik lang po siya. Unlike dun sa kambing na madiinan mo lang, maingay na. Yan po yung inihalimbawa ng ating dakilang Panginoon na yung mga tupa, kinakailangan po mabuo. Pero, bagamat yan ay nasa kalagayang hayop, yung pinapastol, ang importante po yan, yung pagkatao maihahambing sa tupa na may takot hanggang sumunod sa kalooban ng Diyos. Katulad din naman sa nagpapastol, kapag ang tupa pinapastol, hindi po siya pasaway. Kapag ginagayad ng pastol, ang tupa, sumusunod po talaga. Hindi palayo, kundi palapit talaga siya doon sa Quran. Yan po ang nangyayari. Kaya madali pong masumpungan. Pero po dito, bakit may nawala na isa? Dahil po, hindi naman palagi nababantayan ang pinapastol, kinakailangan talagang bilangin. At kung may kulang, hanapin yung nawawala. Ito na po yung tungkulin natin na nakarating tayo sa point na ito. Nasumpungan na natin. Kumbaga, sabi nga dito, pinasan niya at nakipagkatuwaan. Nagawa tayo ng paraan, makarating din siya sa lingguyan. Ano says? Para mabuo yung, di ba, dumako lang tayo dito, tapos wala naman resulta, hindi natin napapunta ng lingguyan, useless pa rin yung 100. Hindi pa rin mabubuo sa 100. Ano ba sabi dito? Sinasabi ko sa inyo, gayon din mga kakatuwa sa langit dahil isang makasalanang nagsisisi. Kay siya, 99 na taong matutuwid na di nangangailangang magsipagsisi. Kaya kung titingnan po natin, disregarded po yung 99. Bagamat, halimbawa, ngayon, yung pastol naghahanap, ito kaming magkakasama. Isa lang po ang pinakapunteriya namin. Nung masumpungan namin, binaliwala namin yung 99 na mabubuti na marurunong na, hinanap yung nawawala. Bakit po? Kasi siyempre, bakit hinahanap? Marahil yung 99 na pastol na mabuti, nakakain sila ng tama, kumbaga malulusog sila. Pero yung nawawala, pwedeng hindi yun nakakain ng wasto. Malamang kung tuyot yung lupain, wala siyang masusumpungan na tubig. Kaya, siya po ang priority na pahalagahan natin para makakain, makainom. Nang sa ganon, hindi lang yung bilang ang pahalagahan natin, kundi, sabi niya, kung matataba yung 99, dapat patabain din natin yung isa. Para parehas lahat matataba. Ganun po dapat. Sabi mo po dito, nangagkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Ibig sabihin po pala, ano mang bagay na ginawa natin dito sa ibabaw ng sanlibutan bilang tao at nakapagpabalik ng isang tao mula sa paligid makasalanan at nagsisi, kahit doon pala sa langit nangagkakatuwaan ang mga anghel. Ibig sabihin,
Sabi nga, kung ano yung ginagawa natin dito sa ibabaw ng sanlibutan, recorded pala yan. Kumbaga, naka-online pala yan doon sa langit. Yung produkto ng mga ginawa natin dito. Hindi lang tayo ang naligayahan, pati yung mga anghel sa langit. Ibig sabihin pala, hindi mababaliwala din yung pagpapagal ng mga nagsipaghanap. Siyempre, may reward din naman yung pagdating ng panahon sa pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Sa panghalimbawa, o aling babae na may 10 putol na pilak na kung mawalan siya ng 1 putol, ay hindi baga magpapalingas ng 1 ilawan at wawalisan ang bahay at hanapin masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya. At pagka nasumpungan niya, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang mga kapitbahay na sinasabi, nakipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang 1 putol lang nawala sa akin. Isa pa pong halimbawa. Halimbawa, may pangangailangan ang isang tao na may bibilhin siya sa halagang, halimbawa, 100 piso. Pero dahil ang hawak niya, barya, nalaglag yung isa, gumulong, hindi na nakita, hindi siya pwedeng bumili na kulang. Kaya kinakailangan, hanapin niya yung isang nawala at sa kanya gagawa siya ng parang na wawalisan niya yung buong bahay at hahanapin masikap. Ibig sabihin, hindi talaga sa titigil hanggat hindi makita. Kaya po, aral din sa atin na magpursige din yung mga naghahanap na kinakailangan walang tigil sa paghahanap hanggang sa makita. At kapag nasumpungan, ngayon, ito naman yung sabi, isi-celebrate natin yung isang bagay na accomplishment na nagawa natin sa ating buhay. Na kumbaga, dapat mapil natin yung kaligayahan na nadarama natin dahil lang sa hinahanap natin na kumbaga nasuklian yung kapaguran natin sa paghahanap dahil nakita natin yung hinahanap natin. Isa rin po yan sa halimbawa. Sa panghuli, gayon din, sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Kaya po, dito po sa mga araw na ito, huwag po nating, kung titingnan natin, yung aral kanina patungkol sa kaugnayan natin sa ating dakilang Panginoon. E paano po yung kung kaugnayan na yun? Hindi pa naman siya tuyot, kung baga mayroon pa naman siyang pwede pang, kung may pag-asa pang magdahon at mamunga. Kumbaga, tapos i-connect naman natin dito, nagagawa tayo ng para na sumpungan natin. Ito na po yung panahon na kinakailangan ibilang natin yung nawawala doon sa kabuuan na 99 at pagsikapan natin na magkaroon siya ng bunga. May reward din ang mga nagsipaghanap kung paanong ang mga anghel sa kalangitan na kakatuwaan dahil sa isang taong nagsisisi. Kumbaga, hindi po mababaliwala yung mga sakripisyo ng naghahanap. At lalo na kung may napahalagahan yung aral na ating binabasa at pinakikinggan at naunawaan natin, may apply natin sa totoo nating buhay. Kaya po itong mga mensahe na ito, importante po sa atin lahat. May benepisyo doon sa naghanap, pati sa hinahanap, at ganoon din, kinakailangan i-connect natin lahat doon sa puno, sa makatuwid bagay, ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, na dapat pare-parehas po tayo magkaroon ng tinatawag na mabubuting bunga. Walang iba sa pamamagitan ng mga gawa. Kumbaga nagpapatuloy tayo na magawa natin kung ano ang naging bunga ng ating pananampalataya at biyaya na ating kinamtan nung tawagin tayo at nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Siguro yung na lang pagkitago natin sa oras na ito, ano naman po ang ating mga karaingan, kahilingan,
idulog natin lahat sa Diyos. Salamat po kay Islulit, ang mga iday. Dahil nagagalak siya, hindi maipaliwanag, hindi man makapagsalita, pero tuwang-tuwa siya. Feel na feel niya na nandito kami para sa mission na ito, para dalawin ang ating kapatid. Salamat po at isang magandang hapon sa ating lahat. Magsabi, siya ay